Ang maiinit na balitang dapat nyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 82 anyos na lolo, nasawi sa sunog sa North Sanitary Camp, Baguio City. Selebrasyon ng Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of the Rosary of Manaoag, dinagsa ng mga deboto. Heat index sa Dagupan City, pumapalo na sa 42 degrees Celsius ngayong Abril. At mga pamosong pagkain sa iba't ibang rehiyon sa bansa, tampok sa Bangusin Cook Fest. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Mga kapuso, dinagsa ng mga deboto ang ika-100 anibersaryo ng Canonical Coronation ng Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. At kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, libu-libong deboto ang dumalo para personal na masaksihan ang Centennial Canonical Coronation ni Apo Baket dito sa Our Lady of Manaoag, Basilica Minore kaninang umaga. Dinagsa ng mga deboto ang Centennial Canonical Coronation ng Our Lady of Manaoag sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manaoag sa Pangasinan ngayong araw. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Reneta Marcos ang makasaysayang selebrasyon. Alas 9 ng umaga na magsimula ang seremonya na nagtagal ng mahigit 2 oras. Pinangunahan ni Apostolic Nuncio to the Philippines, Most Reverend Charles Brown ang seremonya ng pagpuputong ng korona sa Inang Maria. Isinagawa din ang reenactment ng 1926 Canonical Coronation. Pinangunahan ni PBBM ang panalangin para sa Centennial Canonical Coronation. Kasi devoted ako dito sa mahal na puon. O, kaya, kahit mainit, sinakripisyo ko kahit 80 years old na ako. Hindi rin nagpahuli ang 86 anyos na si Nanay Julieta. Kahit mainit ang panahon, nagtungo pa rin siya sa Minor Basilica upang saksihan ang pagpuputong ng korona kay Apo Baket. Kwan ako kay Mama Mary. Kanina nahihilo ako pero ngayon wala na, magaling na. Naging mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng simbahan. Matapos ang pagpuputong ng korona, inilabas ang imahe ng Inang Maria para sa padungaw para magkaroon ng pagkakataon ang mga deboto na malapitan at masilayan ang Our Lady of Manaoag. Ang Centennial Canonical Coronation ay pagkilala sa malalim na debosyon sa Inang Maria. Tayo ay Christian country, pero at the same time tayo ay Marian country. Noong mga unang panahon, ang tawag sa atin Pueblo Amante de Maria. Ibig sabihin nun, people beloved of Mary. So hindi natin pwedeng ilarawan ang pagiging Katolikong Pilipino na nakahiwalay sa ina. At ang mahal na Birhen ng Manaoag, ang ina ng Pangasinan. Chris, sa mga oras nga na ito'y ongoing yung Pontifical Mass na pinapangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Right after ng Pontifical Mass ay isasagawa naman ang prosesyon na inaasahang magjo-join dyan ang libu-libong mga deboto. Sa mga oras nga na ito ay nakaantabay na yung libu-libong deboto hindi lamang sa loob ng simbahan kundi maging sa may patio hanggang sa palibot at labas ng simbahan at nakaantabay din ang ating mga kapulisan para matiyak yung safety and security ng mga debotong makikiisa sa prosesyon. Ayon sa simbahan, Chris, na kakaiba yung prosesyon na isasagawa ngayong hapon dahil compared doon sa mga prosesyon before na kung saan ay napakaraming mga imahen yung kasama nga sa prosesyon. This time naman, Chris, ay tanging imahen lamang ni Our Lady of Manaoag o ni Inang Maria ang siyang kasama sa prosesyon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, heat index sa Dagupan City pumapalo na sa 42 degrees Celsius ngayong Abril. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio.
Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi, iniinda ng 80 anyos na si Tatay Ricardo ang matinding init ng panahon makapagbenta lang ng itlog sa Todaligan Beach Park, Dagupan City. Dala ng katandaan, hinay-hinay na lang daw ang paglilibot niya sa beach park upang makapaglako. Papahinga naman ako pag hindi ko na kaya. May baon ako rito, madam. May baon po kayo, Tatay. Opo, ito ay. Nitong Abril 15, nakapagtala ng 42 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City, pinakamataas ngayong taon. Gayunman, maaring hindi pa raw ito ang pinakamataas na heat index dahil sa Mayo pa ang peak ng tag-init. Ang pamilya ni Ninya mula Pasig City, dumayo pa sa Dagupan City upang maligo sa dagat. Nagsa-sunblock sila, tapos water lang. Pag tirik na yung araw, stop na. Aahon na para hindi ganun ka sunburn. Sa kasalukuyan, nasa neutral condition pa naman daw ang monitoring ng Pag-asa sa Pangasinan. Ibig sabihin, nasa near normal rainfall condition pa ang probinsya. Wala pang banta ng El Nino. Nasa El Nino watch pa lang tayo. Hanggat maaari, siyempre probability na magkaroon tayo ng cases na yan, siyempre paghandaan natin. Kahapon, nagsagawa na rin ng Climate Forum ang city government bilang paghahanda sa magiging epekto ng El Nino sa syudad, partikular sa sektor ng agrikultura. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. At ngayon pa lamang ramdam na ang epekto ng tagtuyot sa ilang lugar sa Lawag City, Ilocos Norte. Gaya sa Barangay 28 kung saan natutuyo na ang ilang poso roon. Ayon sa ilang residente, pahirapan na ang paglabas ng tubig sa poso. Apektado na raw ang kanilang gawaing bahay, lalo na sa pagdalaba ng mga damit. Dahil sa kakulangan ng tubig sa mga poso, sa ilog daw ang takbuhan ng iba upang maglaba ng maramihan. Sabi naman ng Pag-asa, mainit at maalinsangan pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Easterlies ang patuloy na iiral at makakaapekto sa maraming lugar. Sa ngayon, walang namamataang sama ng panahon pero nananatili ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region at ilang panig ng Cordillera at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Samantala, ayon din sa Pag-asa, nasa 79% na ang tsansang magka-El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto at pwedeng magpatuloy hanggang sa unang bahagi ng susunod na taon. Posible itong magdulot ng dry spell o drought sa ibang lugar. Pero maaari ring magpatindi ng epekto ng habagat sa panahon ng tag-ulan. Kaibigan ng dating mayor sa Cagayan, iginit na hindi raw gas attendant ang nasa viral video at hindi rin umano sila nagpagasolina ng sasakyan. Nakatutok, CJ Turida. Sa viral video na ito, makikita ang isang lalaking hinahabol ang isang sasakyan. Ang kwento raw, nagpakarga ng gasolina ang driver ng sasakyan pero hindi nagbayad. Tinakbuhan kaya hinabol ng matandang lalaki na sinabing gas attendant. Dahil dito, nag-issue ng show cause order ang LTO sa tatlong sakay ng SUV na umano'y sangkot sa insidente na nangyari sa Alakapan, Cagayan. Sinuspindi rin ng 90 days ang lisensya ng driver at isinailalim pa sa alarma ang sasakyan habang iniimbestigahan ang insidente. Pero ang tunay raw na kwento, ibinahagi ng matalik na kaibigan ng viral vlogger na si dating Alakapan Mayor Harry Florida. Unang-una, hindi raw matanda ang lalaking humahabol sa sasakyan na kinilala sa pangalan na Tyson at mas lalong hindi raw siya gas attendant. Pangalawa, walang nagpakarga sa gasolinahan na pagmamay-ari rin ni Florida. At pangatlo, wala raw tinakbuhan ng ex-mayor doon. Ayon kay Attorney Roger Paz, nagkaroon daw sila ng meeting sa isang opisina sa gasolinahan isang araw noon pang Marso. Ang nangyari po ganito, natapos yung meeting namin doon sa gasolinahan, umalis kami para magmerienda. Ngayon, si Tyson nandun malayo sa lugar namin. And then, nung paalis na kami, naghabol yan. Humabol yan dahil gusto niya na sumama sa merienda namin. Ngayon, dahil pala kababata namin to, si Tyson kasi parang kapatid namin, kalaro, nung bata kami, kalaro na namin yan. Hinabol niya kami, parang tapat lang din ng hanggang sa sumakay na rin sa sasakyan. Yun po yung pangyayari doon. Samantala, ayon pa kay Attorney Paz na dati ring practitioner ng transportation law,
Wala raw basihan ang pagpapataw ng 90-day suspension sa lisensya ng driver ng sasakyan. Wala pong legal basis yun. Kahit saan mo halughugin sa batas ng LTO under Republic Act 4136. Dito sa pangyayaring ito, walang nilabag na batas yung driver. As a matter of fact, walang reckless driving. Iginiit ng abogado na wala raw kinalaman ang LTO sa nangyari sa dating alkalde at si Tyson. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang LTO. Samantala, nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon si ex-mayor Florida pero tumanggi munang magbigay ng pahayag hinggil dito. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Singkwenta anyos na lalaki nalunod sa ilog sa San Fabian, Pangasinan. Nakaalerto Jasmine Gabriel Galvan. Nalunod ang 50 anyos na lalaki sa Anglacan River sa bahagi ng Barangay Longo Central, San Fabian, Pangasinan. Sa investigasyon ng pulisya, nakipag-inuman ng alak ang biktima sa kanyang mga kaibigan at ilang kaanak bandang hapon ng linggo. Nang malasing, naligo raw siya sa ilog para mawalang hangover o mahimasmasan. Nakaahon pa naman daw siya, natagpuan ng palutang-lutang ng bangkay ng biktima sa ilog. Baka bumalik ulit na lumusong at baka doon na po na ako nalulunod. Kwento ng pamilya, nakagawian na raw ng biktima na maligo sa ilog tuwing nalalasing. At dahil nakita naman nilang umahon, naging kampante raw ang kanyang mga kaanak. Hindi rin nila inakalang bumalik pa sa ilog. Uman mo sa talaga nukyun. Kakaanggan ang tibay tutad ilog ngahan pero pagkabukto unsumpot. Pangkalaw ko manangarum akin ang gapo. Say antak limadya say kapugot. Nakita pa nila na umahon siya ng mga 6:30, mga around 8. Natagpuan po siya sa gilid ng ilog na lumutang na. Naniniwala naman ang kaanak na walang foul play sa insidente at lunod ang ikinasawi ng biktima. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galvan, 1 North Central Luzon. Nasawi ang 82 anyos na lolo matapos na masunog ang kanyang bahay sa Purok 3 North Sanitary Camp, Baguio City, madaling araw nitong Martes. Natrap ang biktima sa loob ng nasunog na bahay. Mag-isa lamang daw ang biktima sa bahay na mangyari ang insidente. Damay din sa insidente ang 2 iba pang bahay. 2 pamilya na binubuo ng 6 na individual ang naapektuhan ng sunog. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang sanhi ng insidente. Samantala, ni-rescue ng mga otoridad ang 4 na hikers matapos na hindi makabalik sa kanilang jump-off point tanghali noong Sabado dahil sa dehydration at kapaguran. Gumamit ng motorized bangka ang otoridad papunta sa paanan ng bundok para mas mabilis ang pagsagip sa 4 na pawang mga estudyante. Umakyat ang 4 sa bahagi ng Bantay Calbo sa barangay Tagat Sur pero hindi na raw nila nakayanan ang pagbaba. Ang 3 iba pa nilang kasamahan, nakababa at sila ang humingi ng tulong sa mga otoridad. Maayos ang kalagayan ng 4. Paalala ng mga otoridad sa mga nais umakyat ng bundok, kailangan physically fit at may dalang sapat na tubig upang makaiwas sa dehydration. Humingi rin ng tulong sa mga kinauukulan para sa tamang gabay sa mga pupuntahang lugar. Sinimulan ng gibain ang mga bahay na iligal na ipinatayo sa government property sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Narito ang report. Sa pagbisita ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa Barangay Bunuan, Binloc nitong nakaraang linggo, pumukaw sa kanyang atensyon ang mga ipinatatayong istruktura sa bahagi ng lupang pagmamayari ng gobyerno. Tinungo ng news team ang lugar. Hindi pa naman kumpleto ang istruktura pero may mga nakatayo ng konkreto. Nagbabala ang LGU na i-demolish ang illegal na istruktura. Matagal na ho namin binabawal yan. However, itong recently nakita namin may malakas na loob na umaangkin na naman sa lupa ng gobyerno, nagtatayo without permit. Ayon sa LGU,
Kabilang ang naturang lote sa ipinepreserbang lupa sa ilalim ng Proclamation No. 98 na nilagdaan noong panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal. Ngayong linggo, muling binalikan ng news team ang lugar at napansing sinimulan na ang pagdidemolish sa mga ipinatatayo roon. Isa sa mga nagtrabaho upang ipatayo ang bahay na ito, si Buboy. Ngayon, trabaho na niyang gibain alinsunod sa utos ng lokal na pamahalaan. Wala naman yung papel niya na, hindi naman binibinta niya na, walang nituluyan. May-ari ng gobyerno yan. Ayon sa punong barangay, makailang beses na raw sinabihan ng Barangay Council at City Engineering Office ang mga illegal na nagpapatayo ng mga bahay. Problema talaga namin na hindi namin ma-control po yung pagkandyan sa mga structural. Kailangan din namin talaga tulong ng engineering. Sinusubukan pang kunin ng GMA Regional TV ang panig ng mga may-ari ng bahay. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, sa puntong ito atin namang alamin ang pinakahuling sitwasyon sa Minor Basilica of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag. May live report si Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay ongoing pa rin ang misa at hindi pa rin formal na nagsisimula ang engranding prosesyon para sa imahe ng Our Lady of Manaoag dito pa rin sa bayan ng Manaoag, Pangasinan bilang bahagi ng Centenary of the Pontifical Coronation ni Apo Bacot. Ang prosesyon, Chris, ay papangunahan mamaya ng mga patrol cars na susundan ng mga obispo at ng mga pare. Ngayong taon nga, Chris, ay isa lang muna ang gagamitin na karosa kung saan dito nakalagay ang imahe ni Apo Bacot. Susundan naman ito ng mga LGU employees at ng mga mananampalataya. Sa pagkikipag-usap nga natin kanina sa alkalde ng Manaoag, nabanggit nito na inaasahan nila ang mas marami pa na bilang ng mga deboto, lalo na't ngayong hapon din ay formal na nilang sisimulan ang kanilang town fiesta. Sa kalagitnaan naman nitong prosesyon, Chris, ay may mga inihanda naman daw na performances ang LGU kung saan matutunghayan natin ang street dance performance mula sa iba't ibang drum and lyre corps at mula sa iba't ibang mga banda. May mga nakaantabay din na light show, drone show at grand fireworks display kapag malapit na itong imahe ni Apo Bacot sa simbahan. At magsisimula ang prosesyon dito sa Rizal Street kung saan iikot sila hanggang sa may Rizal Soriano Street pabalik dito sa Minor Basilica. Kaya naman kung tatansyahin ay nasa almost 3 kilometers din ang lalakarin ng ating mga deboto. Sa palibot ng bayan, Chris, ay may nakita tayo ng mga nakapaskil na traffic signages ng Traffic Operations Office maging sa mga karatig bayan upang magsilbing gabay ng ating mga motorista. Yan munang mga latest mula rito sa Manaoag, Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Napatay ang isa umanong pinuno ng Magsano Crime Group na nag-ooperate sa Hilagang Isabela sa operasyon ng pulisya sa Santo Tomas, Isabela noong Huwebes. Naunang nasangkot sa pamamarilang sospek sa katabing bayan ng Delfin Albano. Tumakas matapos ang krimen kaya nagsagawa ng dragnet operation ng PNP hanggang sa ma-corner ito sa Santo Tomas. Arestado rin ang 2 kasama niya. Pawang nasa drug watch list ang 3. Nasa kustudiya na ng pulisya ang 2 naaresto at inihanda na ang kaso laban sa kanila. Wala pa silang pahayag. Mahigit 30 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Port of Clark. Tutukan sa report. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark, katuwang ang iba't ibang ahensya ang tangkang pagpuslit ng tinatayang 4.9 kilos ng shabu na nakasilid sa magkakaibang parsel. Napansin ang kahina-hinalang laman ng mga parsel nang dumaan sa X-ray scanning. Nang inspeksyonin, natuklasan na ang 5 magkakahiwalay na parsel ay naglalaman ng shabu. Mula sa South Africa, Uganda, Zimbabwe at Amerika ang mga parsel na idineklarang air filters
textbooks at briefcase, documents at polyester clothing. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa mga shipment. Arestado ang 3 katao sa drug bypass operation ng otoridad sa barangay Napu, Badok, Ilocos Norte noong linggo. 2 sa mga nahuli ay resurgent high-value target. Nakuha sa operasyon ng mahigit 10,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Nabawi rin ang ginamit na bypass money sa operasyon. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga naarestong suspect na wala pang pahayag. CJ Torida, One North Central Luzon. Sa ibang balita, inilabas na ng Professional Regulation Commission ang pangalan ng top notcher sa 2026 Physician Licensure Examination. Atin siyang kilalanin sa report. Ang top notcher sa 2026 Physician Licensure Exam, name withheld lang ang nakalagay noong una. Finally, hinangalanan na siya ng Professional Regulation Commission o PRC, si Dr. Erwin Ken Parchaso. Sabi nila is mataas lang talaga daw yung pagitan between the first and the second. So they were kinda alarmed. Nag-oath-taking si Erwin kasama ang mahigit 1,000 iba pang bagong mga doktor. Pero bago ang tagumpay ni Erwin, dumaan muna siya sa lowest points sa pagduda sa sarili at pagsuko. Sa kanyang unang try daw sa licensure exam, sumabay ang balitang magiging tatay na siya habang hindi pa siya handa. Medyo ang focus ko wala na sa exam. Ang focus ko nasa girlfriend ko na she was pregnant. And then, ayun, hindi namin planado. And then, so yun, I failed. Sa pangalawang subok, nag-back out siya sa kawalan naman ng kumpiyansa sa sarili. Sa pangatlong subok siya naniwalang kaya niya. Pero, lumabas na yung results, wala yung pangalan ko. So ayun, umiyak ako. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Minura ko yung top 1 kasi sure that baka ito yung baka mataas yung score niya kaya parang nawala ako sa curve, natanggal ako kumbaga. Pero nung Sabado lang, nalaman niyang ang kinaasaran niyang nameless top 1 ay siya pala. Isang school official nila ang nagbalita sa kanya. Sa lahat ng panahon, hindi raw siya iniwan ng asawa na isa ring doktor. Wala pang paliwanag ang PRC kung bakit kinailangan nilang i-withhold ang pangalan ni Erwin. Pero sabi ng Philippine Medical Association, mataas nga kasi talagang score ni Erwin at hindi naman first time nag-withhold ng resulta ang PRC. They exercise due diligence in checking the papers and verifying yung mga results. They went through with the investigation and turned out it was okay. CJ Torida, One North Central Luzon. Dahil sa krisis sa langis kasabay na epekto ng tagtuyot, nagdeklara na ng state of calamity ang lalawigan ng Cagayan noong Lunes. Kinumpirma ng Provincial Agriculture Office na aabot sa mahigit 10.29 billion pesos ang danyos sa sektor ng agrikultura. Ito'y dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis na kinakailangan sa mga makinaryang ginagamit sa pagsasaka at ang epekto ng mainit na panahon sa mga sakahan. Mahigit 1.3 billion pesos na rin ang sinira sa taniman ng mais. Mahigit 4.11 billion pesos din ang danyo sa mga palayan. Apektado rin ang mga mangingisda sa lalawigan na mayroong estimated value loss na 4.77 billion pesos. Upang pansamantalang maibsan ang nararanasang krisis, magbibigay ang provincial government ng food packs at emergency cash assistance sa mga lubos na apektadong mangingisda at magsasaka. Nakatakdang magsagawa ng malawakang dredging operation sa Pampanga River bilang paghahanda sa tag-ulan. Layo nitong maibsan ang matinding pagbaha na matagal nang suliranin sa lalawigan. Prioridad ang dredging activities sa mga mabababang lugar gaya ng Masantol at Macabebe. Walang gastos ang gobyerno sa proyekto dahil sasagutin ito ng mga pribadong kumpanyang magsasagawa ng dredging operations. Sa tulong at koordinasyon ng iba't ibang ahensya at pribadong sektor, inaasahang mapapabilis ang implementasyon ng proyekto at makapagbibigay ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa Pampanga. Importante, nakakatipid ng bilyon ng gobyerno. Pag na-dredge yung Pampanga Bay na yan, kasi yung pinto palabas, silted na eh. Baka tumigas na yun, hindi na makalabas ang tubig. Kabilang din sa mga programa ng gobyerno ang Service Contracting Program para sa mga public utility vehicle.
Target ng gobyerno na maisama sa programa ang mahigit sa 40,000 na bus at jeepney drivers and operators. Sa ngayon, humigit kumulang 20,000 pa lamang ang nagpalista. Sabi ng LTFRB, kailangan ipaliwanag pang maigi sa mga operator ang sistema, kaya tuloy-tuloy pa ang kanilang pagpapaseminar. Tiniyak din ng LTFRB na iaabot ang bayad sa loob ng 3 hanggang 5 araw. 800 million pesos ang budget na inilaan para sa 2 linggong pagpapatupad ng programa. Pero hiniling ng DOTR ang 5 billion pesos na pondo para umabot ito hanggang Hulyo. Pinalawig ni US President Donald Trump ang ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Ayon kay Trump, tatagal na ang ceasefire hanggang sa magpasa ng proposal ang Iran at magtapos ang diskusyon. Ang naging desisyon ni Trump kasunod daw ng hiling ng Pakistan na itigil muna ang pag-atake habang hindi pa nagkakasundo ang Iranian leaders at representatives. Tuloy pa rin naman daw ang blockade na ginagawa ng US military sa Iranian ports. Sabi naman ni Iranian Foreign Minister Saeed Abbas Araghchi sa isang social media post na isa yang act of war sa anilay violation ng ceasefire. Tinawag naman ng isang advisor ng Iranian Parliament ang ceasefire extension bilang meaningless o walang kahulugan. Wala pang tugon ng Amerika sa nasabing o sa sinabi ng Iran. Mga pamosong pagkain sa iba't ibang rehiyon sa bansa, tampok sa Banghusin Cook Fest. Ating tikman sa report. Bangus kayo dyan mga kapuso. Want to sawa man ang mga pagkain sa Bangus Street Food Experience, hindi ka naman magsasawang tikman ang kakaibang mga bangus dishes na ito, featuring ang kaabang-abang na Bangus Cuisine o Bangusin 2026. Dumagsang mga residente at turista sa Dagupan City Plaza sa isinagawang food showcase na bahagi ng taunang Bangus Festival ng lungsod. The Bangus Street Food Experience is about celebrating our identity as Dagupenos. It is about giving our local cooks, vendors, and entrepreneurs a place to shine. Ngayong taon, nagpasiklaban sa pagluluto ang 7 grupo ng mga estudyante. Ibinida ang mga local cuisine mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nariyan ang Bangus Piyaya Kalamay ng Central Visayas, Bangus Inasal con Leones ng Western Visayas, Bangus Kwek-Kwek na hango sa putahe ng Central Luzon at marami pang iba ang inihain ng grupo ni John Mark. In-upgrade ang tipikal na empanada at dinakdakan ng Ilocos Region. Ini-elevate po namin yung bangus po and region na po ng Ilocos po. Ginawa po namin tacos yung empanada, para naging open face po siya. Ngayong month kasi is Filipino Food Month, so sakto mga Philippines yung theme, tas per region po yung ginawa namin contest. With the main product of syempre ang Dagupan Bangus. Layon din ng Bangusin na hikayatin ang mga lokal na negosyante at food innovators na mag-eksperimento sa pagluluto ng bangus upang mas mapalawak pa ang merkado nito. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.